Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi. Ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga eh. Kasi iba yung... O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobra yung computation? Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why so? Initial information, hindi, wala pa sumulat ako. Pero bakit? At saka sa LTO. No? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Pero Army. tama po bang paharapin sila dito, sir, sa isang inquiry, sir? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. Pero sir, Ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect? Yeah, kasi timing ng Questionable? ICC confirmation of charges. Okay. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. so sir, kung Why do you say so, sir? Paano makaka-destabilize ito, Timing, sir? kasi EDSA ngayon Bakit kahapon lumabas? So, parang manggugulo, sir? Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion, rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayari destabilization ngayon, di ba? Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi. Ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga eh. Kasi iba yung... O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang problema ngayon.
Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Oh. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron report, nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? O pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganun eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong batch na ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman, ano? Ako pala tinatanong mo, dapat ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So, dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang, yung mga resolusyon na Senador Amy... Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo. Ako ay naniniwala na totoo at itong mga sundalong ito, dating sundalo ay mga mararangal na mga Pilipino. Fake news daw po, General, sabi ng Malacanang at ng iba pang mga napangalanan nga ng mga retired o itong mga dating Marines. Anong take mo doon? Paanong fake news yan? Sworn statements yan. Kinororate nila yung mga dati ng disclosure ni Saldico at saka ni Sergeant Gutesa. So, paano masasabing fake news dyan? At yun nga, pinangangatawanan nila ang kanilang mga paglalahad na yan. In fact, malaking kapahamakan sa kanila sa paglalantad ng kanyang kabigat ng mga akusasyon. Ano? So, bakit pa sila maglalahad ng mga fake news pictures na yan? Ikamamatay nila yan. Opo. Pero personally, General, dahil nga may nilabas nga itong AFP, pati yung Philippine Navy na ilan nga daw dito sa mga lumabas o lumantad ay hindi kasapi ng Philippine Navy o ng AFP. Anong take mo? Okay, base sa ating nalaman, 16 dito ay mga dating Marines, 13 ay dishonorable discharge. 3 sa kanila ay talagang retirado sa Marines. Ang isa ay retiradong Army at saka isa naman ay Army Reservist. So talagang nagserbisyo sila sa ating armed forces. Kaya andyan naman yung records. Dapat klarong-klaro yan sa armed forces. At pinatutunayan nitong may koneksyon itong mga pahayag ng 18 dating Marines doon sa
ibinunyag dati ni Master Sergeant Orly Gutesa. General. Totoo yan, ano? Dahil merong ang picture doon sa mga sworn statements nila. Nakasama talaga si Master Sergeant Gutesa sa mga pag-deliver ng mga mali-maletang mga pera na yan. Opo. Pero anong take po ninyo na sa halip na sagutin o bigyang linaw itong mga nilalaman ng mga pahayag ng 18 mga Marines ay doon po sa pagkakaso ang atake nitong gobyerno o nung mga pangalan na nabanggit po nitong mga Marines na ito? Yun na nga lalong-lalo na sa Armed Forces at sa Navy, dinidiscredit nila kung ito, minamalit nila ang paglalahad na ito. Samantalang ito ay act of patriotism, ito ay tulong sa taong bayan, na malaman ng taong bayan yung mga katotohanan dyan sa mga pagnanakaw na yan ng kaban ng bayan. So dapat pa nga pinaparangalan ng mga ganito na paglalahad. Ang sinasabi nila ay marami daw sa kanila ay dishonorable discharge. Granting na tama yun, pero hindi yun dahilan para malitin mo sila o kasi nagsakripisyo yung mga yan Ibig sabihin yung paglalahad nila na yan ay nalalagay sila sa matinding of course pressure. Nila yan yung kanilang karangalan. Bakit sila magsabi ng ganyan? Ikakapeligro rin ng kanilang personal na buhay, pati ang kanilang pamilya. So, ako ay naniniwala na totoo at itong mga sundalong ito, dating sundalo, ay mga mararangal na mga Pilipino na nagmamalasakit, nagmamahal sa ating bayan.